Welcome po sa Tito Manny TV. Sa mga nagaganap po sa ating kapaligiran, lalo na po sa mundo ng politika, ako po ay lungkot na lungkot. Hindi ko po akalain na matapos ng termino ni ex-President Rodrigo Duterte, ay imbis na makipagtulungan siya para sa ikaaangat ng ating bansa, siya pa po ang nanguna para maging bagong oposisyon. Well, ganun po talaga eh. Siguro meron siyang hindi nagustuhan. Pero para po sa paningin ng mas nakararaming Pilipino, iba po ang gustong mangyari ni ex-President Duterte. Sabi ng marami dyan, parang ayaw bumitiw sa kapangyarihan si ex-President Duterte at kung ano-ano pang mga dahilan. Pero para sa akin po, ito po ay sarili ko lang obserbasyon at opinion. Isa lang po ang masasabi ko kung bakit nagkakaganyan si former President Rodrigo Duterte. At yan po ay inggit. Gusto ko pong i-share sa inyo yung isang videong ginawa ko para sa aking isang YouTube channel at kayo na po ang mag-isip kung tama ba yung aking obserbasyon. Again, inuulit ko po, sarili ko lang pong obserbasyon ito. Pwede kayong umayon, pwede rin namang hindi. Ito po. Balita po sa mainstream media. Napuno ng mga mura at pambabati ko sa Administrasyong Marcos ang prayer rally sa Dumaguete City na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, isa na naman pong prayer rally ang naganap this time sa Dumaguete City na halos walang prayer na naganap kundi puro murahan, puro pagbabatikos, puro pagpapabagsak sa ating gobyerno ang maririnig ng mga nakasaksi. Ano po ba talaga ang galit ni former President Rodrigo Duterte sa ating Presidenteng Bongbong Marcos? At ganun na lang ang kanyang mga pinagsasasabi na hindi niya nainisip na yung kaalyado niyang si Amy Marcos ay kapatid ng ating Presidente. Na para naman kay super ate, laging tama si Duterte at puro mali ang nagawa ng kanyang kapatid. Well, sa bagay alam naman na po natin, majority po ng mga Marcos loyalist, hindi na po boboto kay Amy Marcos. Saan ka ba naman nakakita ng kapatid na imbis na si PBBM ang suportahan? Itong tao pa na wala nang ginawa kundi ang murahin, alipustahin, ipahiya, insultuhin, to the point na halos i-destabilize ang gobyerno ng kanyang kapatid. Talaga naman mag-iisip tayo eh. Magkapatid ba talaga itong si Amy sa si Bongbong? Well anyway, balik po tayo sa topic natin. Yung galit ni ex-President Duterte sa ating Pangulo. Noong nakaupo pa si Duterte bilang presidente, wala po tayong narinig ni minsan na binatikos ni Bongbong Marcos ang presidency ni Duterte. Suportado pa nga niya ito eh. Pero ngayon, tapos na ang termino ni Duterte, hindi niya matanggap ang mga kaganapan na si Bongbong Marcos ang presidente natin ngayon. Ang feeling ni Duterte, siya pa rin ang presidente, siya pa rin ang masusunod kung ano ang mga plano niya dapat sundin ni Bongbong Marcos. Teka muna, ang pagkakaalam ko po kasi noong 2022, tumakbo si Bongbong Marcos at siya ang nanalong presidente. Napanood pa nga natin yung oath-taking ni Bongbong Marcos eh. Pero bakit parang dalawa presidente natin? Isang totoong presidente at isang nag-feeling na presidente. Alam nyo, doon sa prayer rally na yon, meron pong bagong advice si former President Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni Duterte, Bongbong Marcos, ako advice, hindi naman kita iniinsulto, pero para sa akin, yung performance mo is or was until now and is still a dismal failure. Puro ka English. Sabi po ni former President Rodrigo Duterte diyan po sa Dumaguete City. Alam niyo, matapos kong mabasa ito, nagkaroon po ako ng conclusion, no? Lahat po ng nangyayaring ito, lahat po ng naririnig natin kay former President Duterte, isa lang po ang masasabi ko. Again, sinasabi ko po, pangsarili ko lang po itong opinion. Ang pagkakabasa ko po dito kay former President Rodrigo Duterte ay inggit. Inggit in bold and capital letters. Para sa akin po kapag nakikita ko ngayon si ex-President Duterte, ang nababasa ko sa kanya ay inggit. Hindi ko alam para sa inyo, pero yan po ang aking naging conclusion. Inggit na inggit po
si former President Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko naman nasabi na punong-puno ng inggit si Duterte kay President Bongbong Marcos? Gumawa po ako ng listahan para hindi ko makalimutan kung bakit sa tingin ko ay inggit itong si Duterte kay President Bongbong Marcos. First on my list, inggit po si Duterte kay President Bongbong Marcos dahil si BBM ang nanalong presidente at hindi si Sara Duterte. Hindi po ba gustong-gusto ni ex-President Duterte na tumakbong presidente si Sara? Pero si Sara na mismo ang umayaw. Umuwi pa nga siya ng Davao at siya ay nag-file ng COC para maging mayor ng Davao City. Kahit na nung una, sinasabi ni Rodrigo Duterte na ang presidency ay hindi para sa kanyang anak, na hindi daw niya patatakbuhin si Sara dahil mahirap ang maging presidente. So doon pa lang, makikita na natin kung paano mag-iba-iba ng statement si Duterte. Hanapin niyo yan, i-google ninyo. May mga statement si Rodrigo Duterte na hindi niya patatakbuhin si Sara dahil hindi daw ito para sa babae. Parang ibig sabihin ni Duterte, siya naging presidente at alam niya ang hirap na maging presidente. Aba, nung umayaw si Sara, saka naman sila nagpursige na patakbuhin si Sara bilang presidente. Umayaw na si Sara eh. Ako ang isip ko naman dyan, kaya hindi tumakbo si Sara Duterte kahit na nung time na yon siya ang isinisigaw ng taong bayan. Dahil hindi pa po nagpapahayag ng intensyon si Bongbong Marcos na tumakbo bilang presidente. Overwhelming po na ang gusto ng taong bayan that time was Sara Duterte to run for president. Pero bakit hindi tumakbo si Sara Duterte? Para po kasi sa akin, alam ni Sara Duterte na hindi pa niya kayang magpresidente. Real talk lang po yan, pero yan po ay sarili ko lang opinion. Alam ni Sara na hindi pa siya ready. Dahil kung ready na po si Sara, hindi niya palalagpasin yung pagkakataon na yon. Dahil nakikita naman, during that time, na siya ang isinisigaw ng taong bayan, na siya ang tumakbong presidente. Pero bakit hindi siya tumakbo? Isa pa, kaya naman ako nag-conclude ng ganito kay Sara Duterte. Pagdating po sa debate ng mga vice presidential candidates nung time na yon, hindi po ba laging umaayaw si Sara pagdating sa debate? Ni minsan po, hindi natin siya nakitang sumali sa mga debate. Yun pala makikita natin sa mga talumpati niya, sa mga interviews niya, na kulang po si Sara pagdating sa pagpapaliwanag sa pagdidebate. Hindi ko po minamaliit ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Yun lang po ang nakikita ko. So para nga sa akin meron siyang 6 years para magsanay. At pagdating ng 2028, siya sana ang susunod na presidente. Sana, kasi medyo tumatagilid po ang posisyon ni VP Sara pagdating sa pagka-presidente sa 2028. Aminin man natin o hindi. Tanggapin man yan ng mga supporters niya o hindi. Sabagay, kanya-kanya po ng opinion yan. And that is how I see it. Ang sumira po kay Sara Duterte ay yung mga taong nakapaligid sa kanya na inumpisahan ng tatay niyang si Rodrigo Duterte. The mere fact na hindi sinuportahan ni Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos nung election time, doon pa lang po nagkaroon na ako ng inkling that something is amiss. Parang hindi tama. Kasi parang ngayon lang ako nakakita ng presidente na walang inindorsong kandidato. So andun po ang inggit ni Duterte na hindi si Sara ang presidente ngayon, kundi si Bongbong Marcos. Pangalawa, nung sinabi nga niya dito sa Dumaguete rally nila, prayer rally pala, na ang sinabi niya ay, puro ka English. Nakita ko na naman yung inggit doon. Ikaw naman kasi Bongbong Marcos hindi ka dapat nag-i-English. Alam mo kung bakit? Dahil second year college ka lang. Hindi ka dapat nagmamayabang. Huwag mong ipakita yung mga English mo dyan. Hindi bagay sa'yo kasi second year college ka lang, tandaan mo yan. Wala kang karapatan mag-English dahil hindi ka nakatapos. Mahiya ka naman kay Rodrigo Duterte. Abogado yan Second year college lang natapos mo, tapos pa English ka. Pinapahiya mo naman tong abogadong ito. Pangatlo, pagdating po sa achievements, nasapawan na po
ni President Bongbong Marcos ang mga achievements ni ex-President Duterte. Again, kanya-kanya pong opinion yan, kanya-kanyang paniniwala yan, dahil nasapawan na ni President Bongbong Marcos kung ano man ang naging achievements ni ex-President Duterte. Number 4 in my list, ang respeto ng buong mundo kay President Bongbong Marcos. Hindi po natin maiaalis na bawat punta niya sa iba't ibang bansa, meron pa rin po yung mga anti-Marcos. Hindi po mawawala yun. Pero napakaliit na porsyento lang po, makikita nyo naman. Pag bumaba siya sa isang bansa, may mga nagrarally, iilan lang sila. Pero yung respeto ng world leaders, hindi po ibinigay kay Rodrigo Duterte. Then ano ba ang naging imahe ni Duterte sa mga world leaders? Kung sino-sino kasi ang minumura niya. At yun ang tumatak na imahe ni Duterte. Yung kanyang pagiging foul mouth. Yung kanyang pagiging palamura. Yung kanyang kawalang respeto kahit na sa mga leaders ng ibang bansa. Sa bagay, kung ang Diyos nga natin tinawag ng stupido Diyos na natin yon. Ito mga world leaders na to, tao lang yan. So wala siyang pakialam kahit na ipakita niya yung totoong ugali niya. And mind you, during that time, yung mga supporters niya, tuwang-tuwa kapag may minumura si Duterte. O ano ngayon? Tumingin ka sa paligid mo. Dahil ginagawa ng leader ng bansa nung araw, para bang normal lang na magmura ang tao, magmura ang kabataan. Naririnig nila sa presidente kung sino-sino ang minumura. So okay lang pala yun. Kaya nakita nyo ngayon, yung mga bastos na mga alipores, yung mga bastos na mga supporters, well, hindi ko po nila lahat pero marami pong supporters si Duterte na kung murahin na lang ang presidente natin, ay wala pong natitirang kahit nakatiting na pagrespeto. So ang feeling ni Duterte, siya pa rin ang makapangyarihan ngayon na dapat susunod lang sa kanya si Bongbong Marcos. Kasi nung time na yon, sinabi ni Presidential Bongbong Marcos na ipagpapatuloy niya yung mga magagandang inumpisahan ni Duterte. Mind you yung magagandang inumpisahan. Hindi po sinabi ni President Bongbong Marcos na lahat pati yung masamang ugali ni Duterte ay gagayahin ni Bongbong Marcos. Na pati yung pagmumura ni Duterte ay dapat gayahin ni President Bongbong Marcos. Dahil kung hindi magmumura si Bongbong Marcos, siya po ay weak leader. Dahil ang isang katangian ng strong leader ay palamura. Hindi po Tingnan po natin. Very contrasting ang ugali ng dalawang to. Yung former president at si President Bongbong Marcos. Saan ka nakakita at yan po napatunayan na ng kampo ni Rodrigo Duterte na kahit natawaging prayer rally yung kanilang event, kayang-kaya nilang bastusin ang prayer rally. Naturingan pang tinawag nilang prayer rally pero pagmumura ang maririnig mo. Akala ko nga itong Dumaguete prayer rally nila ay maiiba sa lahat ng prayer rally nila. Pero ayon nga po sa mainstream media, ganun pa rin. Tagtad ng pagmumura ang nangyari sa prayer rally na yan. Again, ano po ba ang mai-expect natin sa isang taong tinawag ang Diyos ng stupid? Tapos, the nerve na tawagin yung prayer rally, yung mga events ninyo. So, dahil feeling presidente pa rin si Rodrigo Duterte kung ano-ano ang mga pagbabanta niya kay Bongbong Marcos. Sabi niya, baka matulad ka sa tatay mo. Anong ibig niya sabihin? Na mapatalsik si Bongbong Marcos tulad nung nangyari kay Apo Lakay? Former president ka, pagbabantaan mo ang presidente natin na kapag hindi ka umayos-ayos, baka matulad ka sa tatay mo. Kung ano ang nangyari sa tatay mo, baka yun din ang sapitin mo. Wow! Kaya nga kung papansin ninyo, madalas sa mga talumpati ni Duterte, kasama yung AFP, yung PNP, yung Army, yung mga kasundaluhan natin, lagi niyang sinasama yan. Ano, ang sundin si Duterte? Kaya nga ngayon sa statement ni former Senator Sonny Trillanes, parang mag-iisip ka. Mukha nga totoo itong sinasabing destabilization plot na magkakaroon ng ouster plot. Dahil sa mga statements pa lang ni Duterte ay nagpapahiwatig na siya. Na kapag hindi aayos itong si President Bongbong Marcos, nasa side niya ang ating mga sundalo. At bakit kailangan pumunta sa iba't ibang panig ng bansa para magdaos ng prayer rally? Para mailabas ng mga a-attend sa kanyang mga rally, ang galit nila, sasabihin pa niya na iniimbitahan ko kayo sa ating prayer rally, sa ating peace rally, para mailabas ninyo ang galit ninyo. Tama ba yun? Prayer rally, peace rally, para ilabas ang galit ninyo? So ano ang ginagawa ni ex-president?
pinag-aalab niya ang damdamin ng taong bayan para mag-aklas, para nga naman magawa nila yung gusto nila na mapabagsak si President Bongbong Marcos at iyo po si VP Sara bilang presidente. Hindi nga ba dyan sa rally na yan sa Dumaguete na ipinagsigawan ni Harry Roque na ang tunay na presidente ay si Sara Duterte? Saan ka ba naman nakakita ng isang dating leader ng bansa na imbis na ang kanyang ipanawagan ay magkaisa ang mga Pilipino, gusto pa niya magkawatak-watak? Hindi ba sinubukan na nilang gawin sa Mindanao? And then lately, sa Cebu, gusto niyang humiwalay ang Mindanao at ang Cebu? Ano bang klase yon? Gusto niya watak-watak talaga. Hindi uso kay Duterte ang salitang unity. At ang panghuli sa listahan ko, sinabi ni Duterte na huwag mong susubukan baguhin or palitan or galawin ang konstitusyon dahil magkakagulo tayo. Isa na namang pagbabanta. Galing kanino? Sa isang dating presidente, hindi na po siya ang nakaupo. Ano na naman ang nakikita ko dyan? Dahil nung time niya, ginusto niyang palitan ang constitution pero hindi siya nagtagumpay. At nakikita niya ngayon sa termino ni President Bongbong Marcos ay baka matuloy ang pagbabago ng saligang batas. At yun ang hindi niya nagustuhan. Para sa kanya, dapat nung term niya, doon nagkaroon sa katuparan ang pagpalit ng constitution. Hindi dapat sa termino ni President Bongbong Marcos. Kaya nagbanta siya. Kapag ginalaw mo ang constitution, magkakagulo tayo. Napaka-entitled naman ng former president na to. Ang feeling niya, siya pa rin ang presidente ng Pilipinas at siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi si President Bongbong Marcos. Yan, matapos nyo pong mapanood yung aking video, nasa sa inyo na po yan. Hindi ko po sinasabing maniwala kayo at kayo ay umayon sa aking obserbasyon. Dahil uulitin ko po, kanya-kanya po tayo ng paniniwala, opinyon at obserbasyon. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.